Matatag na tinig. Episode ang Sikolohiya ng Di Nagagalaw. Simula ng video, eksaktong intro. Kamusta sa inyong lahat? Maligayang pagbabalik sa aking Matatag na Tinig channel. Pause, malalim na buntong hininga. Mag-iiba ang tono para sa emotional hook. Isipin mo ito sandali. Gising ka na naman ng madaling araw. Hindi ka pa nakakabangon sa kama, ngunit ang isip mo ay puno na ng ingay. Ang ingay ng takot, ang ingay ng pag-aalinlangan, ang ingay ng mga bagay na hindi mo pa nagagawa, at ang ingay ng mga bagay na sa tingin mo ay hindi mo na kayang gawin. Bago ka pa man makahakbang sa labas ng iyong pintuan, ang digmaan ay nagsimula na sa loob ng iyong sariling ulo. At ang masakit, ikaw ay natatalo na. Natatalo ka sa isang laban na hindi pa naman nagsisimula sa totoong mundo. Ngayon, itatanong ko sa iyo ang isang katanungan na kailangan mong sagutin ng tapat. Ano ang mas matimbang sa iyong buhay? Ang bigat ng iyong nakaraan o ang posibilidad ng iyong kinabukasan? Magsisimula ang main narration. Tingnan mo ang iyong paligid. Tumingin ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Napansin mo ba kung paano tila natigil ang karamihan sa kanila? Hindi sa pisikal na aspeto dahil abala ang lahat. Ang mga tao ay abala sa pagtatrabaho, sa pag-aalala, sa pagpaplano, sa pagrereklamo. Ngunit sa kabila ng lahat ng paggagalaw na yon, ang kanilang mga kaluluwa ay tila nakapako sa isang lugar. Sila ay parang mga natutulog na nakapikit ang mga mata habang naglalakad. Ginagawa nila ang mga bagay ng paulit-ulit, umaasa ng ibang resulta, ngunit hindi nila namamalayan na ang kanilang panloob na mundo, ang kanilang pag-iisip, ang kanilang mga paniniwala, ang kanilang mga emosyon ay nananatiling walang pagbabago. At diyan nagsisimula ang tunay na pagkabigo. Hindi ito pagkabigo ng oportunidad. Ito ay pagkabigo ng kamalayan. Ang buhay sa taong 2026 ay hindi na katulad ng buhay noon. Mas mabilis ang lahat, mas maingay, mas kompetitibo. Araw-araw binobomba ka ng impormasyon. Araw-araw, hinihingi ng lipunan na maging isang bagay ka na hindi ka pa handang maging. Ang resulta, ang iyong isip na siyang pinakamahalaga mong sandata ay nagiging pinakamalaking kaaway mo. Nagsisimula kang maniwala sa mga limitasyon na hindi naman totoo. Sinasabi mo sa iyong sarili na ganito na lang talaga ako, o hindi ko na kaya, or wala namang mangyayari kahit anong gawin ko. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sikreto na hindi mo madalas marinig. Ang iyong hinaharap ay hindi nakasulat sa mga bituin, at hindi rin ito nakadepende sa swerte. Ang iyong hinaharap ay isang direktang produkto ng mga desisyong ginagawa mo sa bawat segundo, hindi sa panlabas na mundo, kundi sa panloob na mundo ng iyong kaisipan. Ang pagbabagong hinahanap mo ay hindi naghihintay sa labas. Nakaupo lamang iyon sa loob ng iyong kamalayan, naghihintay na kilalanin mo ito at bigyan ng kapangyarihan. Malalim sa ating sikolohiya, may isang mekanismo na tinatawag nating homeostasis. Ito ay ang likas na pagnanais ng ating katawan at isip na manatili sa isang estado ng balanse. Ngunit ang balanseng ito na hinahanap ng utak natin ay hindi ang balanse ng kapayapaan at kaganapan. Madalas ang balance na gusto ng utak mo ay ang balance ng pagiging pamilyar. Kahit na ang pagiging pamilyar na iyon ay puno ng sakit, pagdurusa at kawalang kasiyahan, mas gugustuhin pa rin ng iyong subconscious na manatili doon. Bakit? Dahil ang pagbabago, gaano man ito kaganda o kapakipakinabang, ay isang banta sa sistema. Ang pagbabago ay nangangahulugan ng kawalang katiyakan. Ang pagbabago ay nangangailangan ng enerhiya. At ang primitive na bahagi ng iyong utak, ang bahaging nakatutok lamang sa kaligtasan, ay gagawin ang lahat para maiwasan ang pag-aaksaya ng enerhiyang iyon. Ito ang dahilan kung bakit nakikita mo ang mga taong nangangarap ng magandang buhay, ngunit nananatili sa kanilang mga lumang gawi. Ito ang dahilan kung bakit nakikita mo ang mga taong nagrereklamo sa kanilang trabaho, ngunit hindi nag-a-apply sa iba. Ito ang dahilan kung bakit nakikita mo ang mga taong gustong mag-umpisa ng negosyo, ngunit hindi ginagawa ang unang hakbang. Hindi sila tamad, hindi sila hangal. Sila ay bihag ng kanilang sariling psikolohikal na balanse. Sila ay bihag ng isang sistema ng paniniwala na nagsasabing ang pagiging pamilyar, kahit na masakit, ay mas ligtas kaysa sa pagiging bago. Kahit na ito ay mas maganda. Ngunit ang tanong ay ikaw, gaano mo nakatagal pinahintulutan ang iyong sarili na manatiling bihag ng iyong sariling takot? Gaano mo nakatagal tinitiis ang isang buhay na hindi mo naman talaga gusto dahil lamang sa takot mong bitawan ang mga bagay na pamilyar sa iyo? Ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa paghubog ng iyong kapalaran, ang iyong emosyon. Ang emosyon ay hindi lamang mga damdaming lumilipas. Ang emosyon ay ang gasolina ng iyong pag-uugali. Lahat ng desisyon na ginawa mo sa buhay mo, malaki man o maliit,
ay hinimok ng isang emosyon sa ilalim nito. Ang problema ay, hindi ka tinuruan kung paano pangasiwaan ang gasolinang ito. Sa halip na maging driver ng iyong sariling emosyonal na sasakyan, hinahayaan mo ang iyong emosyon na maging driver, at ikaw ay pasahero na lamang na natatakot at naguguluhan. Kapag dumating ang takot, hinahayaan mo itong magdesisyon para sa iyo. Sinasabi nito, huwag kang sumubok, baka mabigo ka at sumasang-ayon ka. Kapag dumating ang galit, hinahayaan mo itong sumabog at sirain ang iyong mga relasyon. Kapag dumating ang kalungkutan, hinahayaan mo itong tumira sa iyong puso at nakawin ang iyong sigla. Hindi mo namamalayan na ang iyong emosyon ay dapat na isang kasangkapan, hindi isang tanikala. Ang isang matatag na tao ay hindi ang taong hindi nakakaramdam ng takot. Ang isang matatag na tao ay ang taong nakakaramdam ng takot, ngunit ginagawa pa rin ang kailangang gawin. Ito ang sikreto ng matatag na pag-iisip, ang kakayahang kumilos ng naayon sa iyong mga prinsipyo. Hindi sa iyong emosyonal na estado. Isipin mo ang isang mandaragat sa gitna ng bagyo. Ang kanyang takot ay totoo. Ang kanyang damdamin ay ligalig. Ngunit alam niya na kung hahayaan niyang kontrolin ang kanyang takot, ang kanyang mga kamay, ang barko ay lulubog. Kaya sa kabila ng bagyo sa kanyang dibdib, pinatatag niya ang kanyang mga kamay at pinipilit ang barko na dumiretso sa alon. Ganito rin ang buhay. Ang mga alon ng emosyon ay darating at aalis. Ang hangin ng pagsubok ay ihip sa iyo. Ngunit ang iyong gawain ay hindi kontrolin ang panahon. Ang iyong gawain ay patatagin ang barko. At paano mo ito gagawin? Sa pamamagitan ng disiplina. Hindi ang disiplina na pilit at puno ng paghihirap, kundi ang disiplina na nagmumula sa isang malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Ang disiplina na nagsasabing, kumilos ako ngayon hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil ito ang tama. Kumilos ako ngayon hindi dahil sa motibasyon, kundi dahil ito ang aking responsibilidad sa aking sarili. At dito natin mararating ang puso ng lahat, ang pagkakaiba ng motibasyon at disiplina. Ang motibasyon ay isang paputok. Ito ay maganda, ito ay maliwanag, ito ay pumapailan lang sa hangin. At pagkatapos ng ilang segundo, ito ay namamatay at nag-iiwan ng abo at usok. Umaasa ka sa paputok na iyon para sindihan ang iyong daan, ngunit ang daan ng buhay ay mahaba at madilim. Hindi ka abutin ng paputok hanggang sa dulo. Ngunit ang disiplina ay isang maliit na kandila. Hindi ito kasing engganyo ng paputok, hindi ito kasing ingay. Ngunit ito ay matatag. Ito ay nasusunog ng tuloy-tuloy. Kahit na walang nakatingin, kahit na may bagyo. Ang disiplina ay ang pangako mo sa iyong sarili na mananatili kang nakatayo kahit na ang paputok ng motibasyon ay matagal nang naglaho. Kapag sinabi mo sa iyong sarili na gagawin mo ang isang bagay, ang disiplina ang boses na nagsasabing na tumayo ka at gawin mo ito kahit na ang iyong katawan ay sumisigaw na humiga na lamang. Ang disiplina ay hindi isang parusa. Ito ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa sarili. Ito ang iyong paraan ng pagsasabi sa iyong sarili, mahalaga ako. Ang aking kinabukasan ay mahalaga at hindi ko ito isusugal sa pabago-bagong damdamin ng aking kasalukuyang kalagayan. Madalas kang magtaka kung bakit ang ibang tao ay tila walang hirap na umaangat habang ikaw ay nahihirapan. Ngunit ang totoo, wala ni isa sa atin ang nakakaiwas sa hirap. Ang pagkakaiba ay nasa kung paano natin binibigyang kahulugan ng hirap. Ang taong may mahinang pag-iisip ay nakikita ang hirap bilang isang senyales na siya ay nasa maling landas. Sinasabi niya, kung ganito kahirap, baka hindi ito para sa akin. Ngunit ang taong may matatag na pag-iisip ay nakikita ang hirap bilang isang senyales na siya ay nasa tamang landas. Alam niya na ang pag-unlad ay hindi komportable. Alam niya na kung saan may paglago, may pagtutol. Ang bakal ay hindi nahuhubog sa pamamagitan ng paglalagay nito sa isang malamig na silid. Ang bakal ay nahuhubog sa pamamagitan ng apoy at ng martilyo. Ang iyong karakter, ang iyong lakas, ang iyong karunungan, lahat nang ito ay nahuhubog sa pamamagitan ng martilyo ng pagsubok at apoy ng paghihirap. Kung iiwasan mo ang apoy, mananatili kang isang hilaw na bakal na walang halaga. Kung tatanggapin mo ang apoy, magiging isa kang matalas na espada na may kakayahang pumutol sa anumang hadlang. Ngayon pag-usapan natin ang malaking hadlang na kinakaharap ng marami sa atin. Ang sobrang pag-iisip. Ang isip ng tao ay isang makapangyarihang kasangkapan, ngunit tulad ng anumang makapangyarihang kasangkapan, maaari itong maging mapanganib kung hindi mo alam kung paano ito gamitin. Ang sobrang pag-iisip ay ang ugali ng pagkuha ng isang problema at paikutin ito sa iyong ulo ng paulit-ulit hanggang sa ito ay maging isang higanteng halimaw na hindi na makilala ang orihinal na anyo nito. Gumugugol ka ng maraming oras sa pag-iisip tungkol sa mga posibleng kahihinatnan, sa mga paano kung at sa mga nakaraang pagkakamali na wala ka ng natitirang enerhiya upang kumilos.
Ang sobrang pag-iisip ay isang uri ng pagnanakaw sa sarili. Ninanakaw nito ang iyong kasalukuyang sandali at ipinapalit ito sa isang guni-guni ng isang hinaharap na maaring hindi naman mangyari. Ang psikolohiya sa likod nito ay kawili-wili. Ang iyong utak ay may sistema ng alarma na idinisenyo upang protektahan ka mula sa panganib. Ngunit sa modernong mundo, kung saan ang mga pisikal na banta ay bihira na, ang sistema ng alarmang ito ay nare-program upang mag-alala tungkol sa mga panlipunang banta, sa kabiguan at sa pagtanggi. Ang utak mo ay hindi alam ang pagkakaiba sa pagitan ng isang tigre na humahabol sa iyo at ng isang mahalagang presentasyon na kailangan mong gawin. Sa parehong sitwasyon, ito ay pumapasok sa fight or flight mode at kapag ang mode na ito ay na-trigger, ang iyong kakayahang mag-isip ng malinaw at makatwiran ay nababawasan. Ito ang dahilan kung bakit kapag ikaw ay nag-aalala, mahirap para sa iyo na makahanap ng solusyon. Ang iyong utak ay masyadong abala sa pagtakas mula sa isang hindi umiiral na tigre upang makita ang mga simpleng hakbang sa harap mo. Ngunit may isang paraan upang masira ang siklong ito. Ito ay tinatawag na pagtanggap at pagkilos. Ang pagtanggap ay hindi nangangahulugan ng pagsuko. Ang pagtanggap ay nangangahulugan ng pagkilala sa katotohanan ng iyong kasalukuyang sitwasyon ng walang paghatol. Sinasabi mo, narito ako ngayon. Dahil ito ang aking problema. Ito ang aking nararamdaman. Sa sandaling tanggapin mo ang katotohanan, ang iyong utak ay humihinto sa pakikipaglaban sa realidad at nagsisimulang magtrabaho kasama nito. Pagkatapos ng pagtanggap dumating ang pagkilos. Hindi ang malaking, engranding pagkilos kundi ang maliit, simpleng hakbang na maaari mong gawin ngayon. Sa halip na isipin ang 1,000 bagay na maaaring mangyari, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang isang bagay na maaari kong gawin ngayon upang mapabuti ang aking sitwasyon? At pagkatapos gawin mo yon, ang pagiging simple ng hakbang na ito ang siyang susi. Hindi mo kailangang makita ang buong hagdan. Kailangan mo lamang na makita ang unang hakbang. At kapag inakyat mo ang unang hakbang na iyon, ang susunod na hakbang ay magiging mas malinaw. Ito ang sikreto ng pag-unlad. Hindi ito tungkol sa paggawa ng isang malaking himala. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit na himala araw-araw na nagtutulak sa iyo pasulong. Isa sa pinakamahalagang aral na natutunan ko sa pag-aaral ng pag-uugali ng tao ay ang kapangyarihan ng nakasanayan. Ang iyong buhay ngayon ay hindi isang aksidente. Ito ay isang direktang resulta ng mga gawi na iyong binuo sa loob ng mga taon. Ang iyong kalusugan ngayon ay resulta ng iyong mga gawi sa pagkain at ehersisyo. Ang iyong pinansyal na kalagayan ay resulta ng iyong mga gawi sa paggastos at pag-iimpok. Ang iyong kaalaman ay resulta ng iyong mga gawi sa pagbabasa at pag-aaral. Ang iyong mga relasyon ay resulta ng iyong mga gawi sa pakikipag-ugnayan. Ang iyong pag-iisip ay resulta ng iyong mga gawi sa pag-iisip. Walang nagbabago ng malaki sa isang araw. Ang pagbabago ay nangyayari sa pamamagitan ng maliliit na pagpapabuti araw-araw. Ang compound effect ng maliliit na pagbabagong ito ang siyang lumilikha ng malalaking resulta. Ngunit narito ang problema, ang iyong mga gawi ay nasa autopilot. Ginagawa mo ang mga ito ng hindi iniisip. At dahil ginagawa mo ang mga ito ng hindi iniisip, binibigyan mo sila ng kapangyarihang hubugin ang iyong buhay ng walang pahintulot mo. Ito ay tulad ng isang tao na nagmamaneho ng isang kotse habang nakapikit. Umaasa siyang makarating sa kanyang paroroonan, ngunit siya ay umaasa lamang sa swerte at sa nakagawian ng kalsada. Ang unang hakbang sa pagbabago ng iyong buhay ay ang imulat ang iyong mga mata. Ang imulat ang iyong mga mata sa iyong mga gawi, magsimula sa pamamagitan ng pagmamasid sa iyong sarili ng walang pagkondena. Huwag mong sabihin, masama ako dahil ginagawa ko ito. Sabihin mo, ito ang aking kasalukuyang gawi. Ito ang aking kasalukuyang automatikong pag-uugali. Kung gusto ko ng ibang resulta, kailangan kong baguhin ang ugali na ito. Kapag nagsimula kang magkamalay sa iyong mga aksyon, binibigyan mo ang iyong sarili ng kapangyarihang pumili at ang pagpili ay ang pundasyon ng kalayaan. Maraming tao ang naghihintay para sa isang perpektong panahon upang magbago. Hinihintay nila ang Lunes o ang unang araw ng buwan o ang bagong taon. Ngunit ang perpektong panahon ay isang ilusyon. Ang panahon ay palaging hindi perpekto, palaging may dahilan para ipagpaliban. Palaging may pagod, palaging may abala, palaging may maliit na kaginhawahan na maaari mong isakripisyo para sa mas malaking kaginhawahan ng walang ginagawa. Ang tanging perpektong panahon ay ngayon. Ito ang tanging sandali na mayroon ka. Ang nakaraan ay wala na, ang hinaharap ay hindi pa dumarating. Ang tanging realidad kung saan mayroon kang kapangyarihan ay ang kasalukuyang sandali. Sa bawat paghinga mo, binibigyan ka ng buhay ng isang bagong pagkakataon na pumili. Pumili ng disiplina sa halip na katamaran, pumili ng katapangan sa halip na takot,
Pumili ng pagkilos sa halip na pag-aalinlangan. At sa bawat pagpili na gagawin mo, ikaw ay muling nililikha ang iyong sarili. Hindi ka isang static na nilalang. Ikaw ay isang patuloy na proseso ng pagiging. Ang iyong pagkatao ngayon ay hindi ang iyong pangabambuhay na sentensya. Ito ay isang panandalyang estado na maaari mong baguhin sa anumang sandali na piliin mong baguhin ito. Ang takot, aking kaibigan, ay ang pinakadakilang hadlang sa pag-abot mo sa iyong potensyal. Ngunit ano nga ba ang takot? Ang takot ay isang interpretasyon lamang ng iyong utak sa isang hindi kilalang sitwasyon. Ito ay isang reaksyon, hindi isang katotohanan. Kapag meron kang takot, ang iyong katawan ay naglalabas ng mga kemikal na naghahanda sa iyo para sa labanan o pagtakas. Ang iyong puso ay tumitibok ng mabilis, ang iyong palad ay pinagpapawisan, ang iyong isip ay nagiging malabo. Lahat ng ito ay natural na mga tugon, ngunit narito ang sikreto. Maaari mong baguhin ang iyong interpretasyon sa mga pisikal na senyales na ito. Sa halip na sabihin sa iyong sarili, natatakot ako kaya hindi ko ito kaya. Maaari mong sabihin, excited ako at handa na ang katawan ko para sa hamon na ito. Ang parehong mga pisikal na senyales ay naroroon, ngunit ang kahulugan na ibinigay mo sa kanila ay nagbago ng buo. Ito ang kapangyarihan ng muling pagbibigay kahulugan sa iyong mga damdamin. Hindi mo kailangang alisin ang takot. Kailangan mo lamang itong yakapin at gamitin bilang panggatong. Isipin mo ang lahat ng mga bagay na hindi mo nagawa dahil sa takot. Isipin mo ang mga oportunidad na iyong pinalampas, ang mga salitang hindi mo nasabi, ang mga hakbang na hindi mo ginawa. At ngayon, isipin mo kung paano sana ang iyong buhay ngayon kung ginawa mo ang mga bagay na iyon sa kabila ng iyong takot. Ang pagsisisi ay isa sa pinakamabigat na damdamin na maaaring dalhin ng isang tao. Mas mabigat ito kaysa sa kabiguan. Dahil ang kabiguan ay isang resulta na maaari mong tanggapin at matutunan. Ngunit ang pagsisisi ay ang bigat ng hindi mo ginawa, ang multo ng isang buhay na hindi mo nabuhay. Huwag mong hayang ang pagsisisi, ang maging huling dadalhin mo sa iyong huling hininga. Sa halip na tanungin ang iyong sarili, paano kung nabigo ako? Tanungin mo ang iyong sarili, paano kung nagtagumpay ako? At ang mas mahalaga, paano kung hindi ko subukan? Ang totoo, ang iyong pinakamalaking tagumpay ay naghihintay sa kabilang panig ng iyong pinakamalaking takot. Ang buhay ay may nakakatawang paraan ng paglalagay ng mga susi sa tagumpay sa parehong lugar kung saan nakatago ang iyong mga takot. Kung natatakot kang magsalita sa publiko, ang iyong pag-unlad ay nasa pag-aaral na magsalita. Kung natatakot kang mag-umpisa ng negosyo, ang iyong kayamanan ay nasa pag-umpisa nito. Kung natatakot kang magmahal muli, ang iyong kaligayahan ay nasa pagbubukas ng iyong puso. Hindi mo maiiwasan ang mga pagsubok ng buhay. Ngunit maaari mong baguhin ang iyong relasyon sa kanila. Maaari mong tingnan ang bawat pagsubok bilang isang pagkakataon upang patunayan ang iyong lakas, upang palakasin ang iyong karakter, upang maging mas matatag kaysa sa iyo kahapon. Ngayon, lumalim pa tayo. Pag-usapan natin ang isang konsepto na labis na nakakaapekto sa ating panloob na kapayapaan. Ang pagnanais na kontrolin ang mga bagay na hindi natin makontrol. Ang Stoicism, ang sinaunang pilosopiyang ipinanganak sa Greece at Roma, ay nagturo ng isang simpleng ngunit napakalalim na prinsipyo. May mga bagay na nasa ating kontrol at may mga bagay na wala sa ating kontrol. Ang ating mga opinyon, ang ating mga pagpili, ang ating mga hangarin at ang ating mga pagkilos ay nasa ating kontrol. Ngunit ang ating kalusugan, ang ating kayamanan, ang ating reputasyon, ang opinyon ng ibang tao, at ang mga pangyayari sa mundo ay hindi nasa ating kontrol. Ang karamihan sa ating pagdurusa ay nagmumula sa ating pagsisikap na kontrolin ang mga bagay na hindi natin makontrol. Nag-aalala tayo tungkol sa sasabihin ng ibang tao. Ngunit ang kanilang mga iniisip ay kanilang sariling negosyo, hindi atin. Nag-aalala tayo tungkol sa ekonomiya. Ngunit ang ekonomiya ay isang napakalaking sistema na lampas sa abot ng ating isang tao. Nag-aalala tayo tungkol sa ating nakaraan. Ngunit ang nakaraan ay wala na at hindi na mababago. Ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa pagtutuon ng lahat ng iyong enerhiya sa tanging bagay na iyong makokontrol. Ang iyong sarili, ang iyong mga reaksyon, ang iyong mga desisyon, ang iyong pananaw. Kapag natutunan mong ilipat ang iyong atensyon mula sa panlabas na mundo patungo sa panloob na mundo, makakaranas ka ng isang uri ng kapayapaan na hindi maaagaw ng sinuman. Makakaranas ka ng kalayaan mula sa pag-aalala. Hindi ka na magiging biktima ng mga pangyayari. Ikaw ang magiging arkitekto ng iyong tugon sa mga pangyayari. Ito ang tunay na kahulugan ng katatagan. Hindi ito ang kakayahang hindi masaktan. Ito ang kakayahang makaranas ng sakit, ngunit hindi hayaan ang sakit na sirain ang iyong pagkatao.
Ito ang kakayahang makaranas ng kabiguan, ngunit hindi hayaan ang kabiguan na tukuyin ka. At isa pa't yung iyong isip ay isang hardin, ang bawat pag-iisip na iyong itinanim ay isang binhi. Ang mga binhing ito ay tumutubo at nagiging mga halaman, at ang mga halamang ito ay nagbubunga ng bunga na iyong ani. Kung nagtatanim ka ng mga binhi ng negativity, ng pag-aalinlangan, ng takot at ng pagseselos, ang iyong hardin ay magiging isang gubat ng mga damo na susubo sa iyong sigla. Ngunit kung nagtatanim ka ng mga binhi ng pag-asa, ng disiplina, ng pagtitiwala, and don't ang iyong hardin ay mamumulaklak at magbubunga ng masaganang ani. Ikaw ang hardinero ng iyong sariling isip. Wala nang iba. Hindi mo masisisi ang iyong magulang, ang iyong guro, ang iyong boss, o ang iyong kapaligiran para sa estado ng iyong hardin. Sila ay maaaring naghasik ng ilang mga binhi noong ikaw ay bata pa. Ngunit ngayon ikaw ay may sapat na gulang. Ikaw na ang may hawak ng pataba at ng tubig. Ikaw na ang may hawak ng karit upang putulin ang mga damo. Ang pananagutan ay nasa iyong mga kamay. At ito ang pinakamagandang balita sa lahat dahil kung ang pananagutan ay nasa iyo, ang kapangyarihan ay nasa iyo rin. Sa paglalakbay ng buhay, makakatagpo ka ng maraming tao na sasabihin sa iyo kung ano ang hindi mo kayang gawin. Sasabihin nila sa iyo na ang iyong pangarap ay masyadong malaki, na ikaw ay walang sapat na talento, na ikaw ay walang sapat na pera, na ikaw ay hindi sapat. Ngunit ang mga taong ito ay nagsasalita mula sa kanilang sariling mga limitasyon, hindi mula sa iyong potensyal. Ang kanilang mga salita ay salamin ng kanilang sariling takot at kawalan ng paniniwala. Huwag mong hayaan na ang kanilang mga anino ay tumakip sa iyong liwanag. Ang tanging boses na dapat mong pakinggan ng may lubos na atensyon ay ang boses sa loob mo, ang boses na nagsasabing, kaya mo. Ang boses na nagsasabing, hindi ka patapos. Ang boses na nagsasabing, tumayo ka at lumaban ka. Ang tinig na iyon ay ang tinig ng iyong tunay na pagkatao. Ito ay ang tinig na walang takot, walang pag-aalinlangan, walang limitasyon. At ang layunin ng buhay ay upang palakasin. Ang tinig na iyon hanggang sa ito ay maging mas malakas kaysa sa lahat ng iba pang ingay sa mundo. Ang sakit ay hindi maiiwasan sa buhay. Lahat tayo ay makakaranas ng pagkawala, pagkabigo, sakit at kalungkutan. Ito ay bahagi ng kalagayan ng tao. Ngunit ang pagdurusa ay isang pagpipilian. Ang pagdurusa ay nangyayari kapag tinanggihan mo ang sakit, kapag nilabanan mo ito, kapag pinahintulutan mo itong tumira sa iyong puso at laso ng iyong mga araw. Ngunit kapag tinanggap mo ang sakit, kapag niyakap mo ito bilang bahagi ng iyong karanasan, kapag ginamit mo ito bilang isang katalista para sa paglago, ang sakit ay nawawala ang kapangyarihan nito. Ang sakit ay nagiging isang guro. At ang mga aral na itinuturo nito ay hindi mo matututunan sa anumang paaralan o libro. Ang mga aral na ito ay nakatatak sa iyong puso. Tinuturuan kanila ng kahalagahan ng lakas ng loob. Tinuturuan kanila ng halaga ng katatagan. Tinuturuan kanila na ikaw ay mas matatag kaysa sa iyong iniisip. Sa mga oras ng matinding pagsubok, kapag ang lahat ay tila nawawala, kapag ang buhay ay tila nagkakaisa laban sa iyo, may isang bagay na maaari mong gawin. Maaari kang huminto, huminga ng malalim, at magtanong sa iyong sarili, ano ang maaari kong matutunan mula rito? Paano ako magiging mas malakas dahil dito? Ano ang maaari kong gawin ngayon kahit na maliit upang mapabuti ang aking kalagayan? Ang mga tanong na ito ang iyong magiging kalasag at espada sa anumang labanan. Sa halip na magreklamo, magtanong. Sa halip na matakot, magplano. Sa halip na sumuko, kumilos. Ito ang sikreto ng mga taong hindi madaling sirain ng buhay. Hindi sila mas matalino, hindi sila mas mayaman, hindi sila mas swerte. Sila ay mas determinado na manatiling nakatayo. Sila ay mas determinado na lumaban. Sila ay mas determinado na maging isang halimbawa ng katatagan, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa mga taong nakatingin sa kanila. Naiisip mo ba na ang iyong buhay ay may mas malalim na kahulugan? Na ang iyong mga pakikibaka ay hindi walang kabuluhan? Ang bawat pagsubok na iyong pinagdaanan ay naghanda sa iyo para sa isang bagay na mas malaki. Ang bawat sugat ay nagbigay sa iyo ng karunungan. Ang bawat kabiguan ay nagturo sa iyo ng daan patungo sa tagumpay. Ang iyong kwento ay hindi patapos. At ang pinakamagandang bahagi ng kwento ay ang bahagi na iyong isinusulat ngayon. Ang nakaraang mga kabanata ay maaring puno ng kalungkutan at pagkabigo, ngunit mayroon ka pa ring panulat sa iyong kamay. Ikaw ang may akda ng iyong buhay. At mayroon kang kapangyarihang isulat ang isang kabanata ng tagumpay, ng pag-asa, at ng walang katapusang katatagan. Ang mundo ay maaaring maging isang mabagsik na lugar. Ang tao ay maaaring maging malupit. Ang buhay ay maaaring maging hindi patas. Ngunit ikaw may kakayahan kang maging isang ilaw sa gitna ng kadiliman.
Hindi sa pamamagitan ng pagiging perpekto, kundi sa pamamagitan ng pagiging totoo. Hindi sa pamamagitan ng hindi kailanman nahuhulog, kundi sa pamamagitan ng pagbangon sa tuwing nahuhulog ka. Ang iyong lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kadalas manalo. Ito ay nasusukat sa kung gaano ka katatag sa harap ng pagkatalo. Ito ay nasusukat sa iyong kakayahang ngumiti kahit na ang puso mo ay mabigat. Ito ay nasusukat sa iyong kakayahang tumulong sa iba kahit na ikaw ay nasa sakit. Ito ay ang pagiging taong hindi nagiging mapait sa kabila ng pait ng buhay. Ito ang iyong tunay na lakas. Ito ang iyong matatag na tinig. At habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito ngayon, nais kong iwanan ka ng isang huling pag-iisip, ang disiplina na iyong bubuuin, ang panloob na lakas na iyong pauunlarin, ang karunungan na iyong matatamo, at ang pagpipigil sa sarili na iyong mahahasa. Lahat ng ito ay hindi lamang para sa iyo. Ang mga ito ay pamana na iiwan mo sa mga susunod na henerasyon. Ang iyong katatagan ay magiging inspirasyon ng iyong mga anak, ng iyong mga kaibigan, ng iyong komunidad. Sa pamamagitan ng pagiging matatag, ikaw ay nagiging isang haligi kung saan maaring sumandal ang iba. Hindi mo alam kung sino ang nakatingin sa iyo, kung sino ang humuhugot ng lakas mula sa iyong halimbawa. Ang iyong laban ay hindi lamang iyong laban. Ito ay laban ng sangkatauhan. Ang iyong tagumpay ay hindi lamang iyong tagumpay. Ito ay patunay na ang tao ay may kakayahang bumangon mula sa abo. Kaya sa susunod na maramdaman mo ang bigat ng mundo sa iyong mga balikat, tandaan mo ito, ikaw ay nilikha upang magdala ng bigat. Ikaw ay nilikha upang harapin ang unos. Ikaw ay nilikha upang maging matatag. Ikaw ay isang mandirigma, hindi isang biktima. At sa bawat pagsikat ng araw, binibigyan ka ng buhay ng isang bagong pagkakataon upang patunayan ito. Huwag sayangin ang pagkakataong iyon. Piliin ang disiplina. Piliin ang lakas. Piliin ang karunungan. Piliin ang pagpipigil sa sarili. At higit sa lahat, piliin na maging isang taong hindi madaling sirain ng buhay. Dahil sa huli, hindi ang mga bagay na nangyari sa iyo ang magtatakda ng iyong halaga. Ang magtatakda ng iyong halaga ay kung paano ka tumugon sa mga bagay na iyon. At ikaw, aking kaibigan, ay may kakayahang tumugon ng may biyaya, ng may tapang, at ng may walang katapusang pag-asa. Magpatuloy ka, maging matatag, at huwag kalimutan, ang iyong tinig ay mahalaga. Ito ang matatag na tinig. Magtatapos ang video.